Shalom mga kaibigan! Ngayon ay titingnan natin ang isang makapangyarihang katotohanan na matatagpuan sa Orasong Korinto Kabanata 3, versikulo 14 at 15. Ang apostol na si Pablo o Shaul na kilala natin ay nagsasalita sa atin tungkol sa paghuhukom ng mga gantimpala para sa mga naniniwala. Isinulat niya na kung ang gawa ng sinuman na itinayo sa pundasyon ng Mesiyas ay mananatili sa apoy ng paghuhukom, siya ay tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung ito ay masunog, mawawalan siya ng gantimpala. Makakaligtas pa rin siya. Ibig sabihin ay ligtas pa rin siya. Ngunit ito ay parang pagtakas sa gitna ng apoy. Makikita ninyo, ang ating kaligtasan ay nakatayo sa pundasyon ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus para sa atin. Hindi natin ito pinagtatrabahuhan. Tayo ay ligtas sa pamamagitan ng biyaya at hindi dahil sa ating sariling mga gawa, gaya ng paalala sa atin sa Efeso 2:8 at 9. Gayunpaman, mahalaga ang ating mga ginagawa matapos nating lumapit kay Kristo. Kung ginugugol natin ang ating buhay sa paghahanap ng mga bagay para sa ating sarili, ito ay tulad ng pagtatayo gamit ang dayami o dumi. Ngunit kung paglilingkuran natin siya at magtutuon sa pagtupad ng Great Commission, gaya ng nabanggit sa Efeso 2:10, tayo ay nagtatayo gamit ang mahahalaga at matitibay na bagay na magbubunga ng gantimpala. Ito ay nagdadala sa akin sa isang tanong para sa inyong lahat. Sa pagtingin ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay at sa inyong paglilingkod sa Panginoon, nararamdaman nyo ba na nagtatayo kayo gamit ang ginto at pilak o gamit ang kahoy at dayami? Gusto kong marinig ang inyong panig. Ibahagi ang inyong mga kaisipan at karanasan sa comment section sa ibaba. Tandaan, ang paghuhukom na ito ay hindi tungkol sa kung ikaw ay ligtas o hindi, kundi tungkol sa kung gaano ka naging produktibo sa iyong bagong buhay bilang isang Kristiyano. Parehong itinuturo ni na Pablo at Juan sa pahayag 20. Ang darating na araw na ito, kung kailan susuriin ang ating paglilingkod, kung ang ating gawa ay mabuti ayon sa utos ng Diyos, may gantimpalang naghihintay sa atin na higit pa sa regalo ng kaligtasan. Kaya naman, maging masipag tayo. Magtayo tayo sa pundasyon ng Mesiyas gamit ang mga gawang mananatili sa pagsubok ng panahon. Hanggang sa muli, pagpalain nawa kayo sa inyong paglakad kasama ang Panginoon.